Amen? I want you to turn your Bible in the book of Matthew 17. Are you there? Seventeen, 4 and 5. Are you ready? If you are there, say amen. Okay. Tulungan niyo yung iba, especially yung mga bago, na mahanap kung saan yung book na sinasabi ko. Can you do that? Tignan niyo yung iba, i-assist niyo yung iba. Amen? Sister Tess, tulungan mo sila yung... Okay? Are you there? Okay, let's go. In verse 4, kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa ay dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawa ko ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Did you get this? I said, did you get this? Why? It's because, can you imagine, if you remember this chapter 17, it's all about what? It's all about what? The transfiguration of Jesus. Amen? Yung pagbabago ng kanyang anyo. Inallow ng Diyos, o ng Panginoon Kristo na makita ng kanyang inner circle. O yung kanyang tinatawag na, inner circle man. Yung 3 disciple niya. Are you with me? But look at this. If you're going to read verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Can you imagine that? Inalaw ng Diyos o inalaw ng Panginoon Kristo na makita siya ng kanyang mga disipulo na magbagong anyo. Are you with me? Amen? In verse 2, samantalang sila'y naroon, nakita nila nagbagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuntim parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moses at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Amen? Amen. No? Kung titignan mo, hindi ito natural. Amen? Amen. No? But, let's continue. Sabi rito, kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Now, let me know, ano ang nasa isip ni Pedro sa panahon na yon? Come on, sabihin niyo sa akin, what do you think? Yes? Okay. Ano nasa isip niya? Listen to me. Everybody look at me. I believe, sa panahon na yun, ang nasa isip ni Pedro, since na nandoon na ang Panginoon Kristo, nagbagong anyo, at nag-appear sa kanyang harapan si Elias at si Moses, you know what? Kinakailangan niya na magtayo ng 3 tabernakulo. Isa para kay Jesus, isa para kay Moses, isa para kanino? Kay Elias, na kung saan ay lingkod din ng Diyos. Are you with me? Now, kung meron 3 tabernakulo doon, listen to me, ano ang kanilang gagawin? Ngayon, ang nasa kaisipan lamang nila, at least sila ay makakapanahan sa lugar na yon. But to be honest with you, hindi yun ang plano ng Diyos. Subalit ang kaisipan ni Pedro, which is katulad din natin tao, ay iba.
na ipinapakita sa kaisipan ng Diyos. Where did I get that? Verse 5. Nagsasalita pa siya nang niliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Tama ba? Pakinggan ninyo siya. Now, what is that? Nagsasalita pa si Pedro nang narinig niya ang tinig ng Diyos sa masalangit. Is that true? Amen? Is that in your Bible? Ano ang narinig niya? No? Ang sabi ng Diyos, no? Anong sabi? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. It's like this. No? Pedro, shut up. Makinig ka sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Did you get this? Sometimes, we have a lot of opinion, but ang dapat nating maunawa is that, no, the will of God. Amen? Hindi ibig sabihin, may dumating sa ating kaisipan. Ibig sabihin, yun din ang kaisipan ng Diyos. That's why we must be very, very careful about that. Amen. Amen. No? Like for example, no? Where did I get that? Like for example, sa time ni Peter, nung nakareceive siya ng kapahayagan mula sa Diyos Ama, anong sabi ng Panginoon Kristo? Mapalad ka, Simon. No? Are you with me, Pedro? No, why? Dahil ang nagpahayag sa inyong bagay na yan ay ang Diyos sa masalangit. At yan ay pinahayag sa iyo hindi sa pamamagitan ng laman. Amen. Amen? That's why doon mo makikita, no, you know what? At that time, si Pedro, spiritually, no, connected siya doon sa source. Are you with me? But after some time, or after a couple of minutes, you know what? Yung connection na yon ay nawala, no? At siya naman ay na-inspired, no, sa pamagitan ng kaisipan na inasik ni Satanas. Did you get that? That's why, kung mabasahin nyo, in the same chapter, Matthew chapter 16, amen? In Matthew chapter 16, no, what verse? No, from verse 17, so on, no, doon mo makikita, ang alin, nirebuke siya ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa kanya? No, get behind me, Satan. Why? No, why? It's because, you know what? Nung sinasabi ni Jesus, kung ano yung mangyayari dapat sa kanyang buhay, he is against. Tama ba? Ginawa niya, isinet aside niya si Jesus. Jesus, halika nga rito. Diba? Read your Bible. Halika nga. Diba? Hindi siya pumapayag saan? Sa sinabi ng Panginoong Kristo. That's why, no, makikita mo doon, if we are not careful, no, maaari sa pamamagitan ng opinion natin, nating mga tao, you know, masagasaan natin kung ano ang plano ng Diyos. Ma-abort natin kung ano ang nais ng Diyos na mangyari. Are you with me? Upang ang mga bagay na yan ay ating malagpasan, upang ang mga bagay na yan ay ating mapagtagumpayan sa ating buhay, ano ang susi? Turn your Bible in the book of Colossians. Are you there? In Colossians chapter 1, 2, and 3, sabi dyan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Sa madaling salita, ang susi, dapat kang mamatay. Tama ba? Why? Dahil kung
mananatili, yung alin, yung inuudyok ng ating laman, I tell you, mananatili pa rin ang ating kaisipan na makalaman, makasarili. Ang iniisip lamang natin, yung personal nating kagustuhan. Oh, did you get this thing? That's why the key here is this chapter. Colossians chapter 3 verse 1 and 2 and 3. Sabi rito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. That's why, ang punto rito, dapat kang mamatay kasama ni Kristo. Dapat mo makita everyday in your life na ikaw ay namatay sa iyong laman. At ang buhay mo everyday ay nanggagaling sa Diyos, sa Panginoong Kristo. That's all. Dahil kung hindi gano'n na mangyayari, ngayon, no, you are available for Him. Tomorrow, you are not available. Amen? Ngayon, pwede ka, magpapagamit ka sa Kanya. Next time, once, no, na merong pinush na naman, na button dyan sa likod mo, you are not available. Hello? Amen? Did you get this thing? That's why, what is the key? The key here, walang iba kundi everyday, ikaw at ako ay dapat mamatay. Saan? Sa udyok ng ating laman. I'm not saying na magpatiwakal ka. Ang sinasabi ko, mamatay ka saan? Sa sinasabi ng iyong laman. Why? It's because most of the time, ano ang pinakikinggan natin? Kung ano ang tinig ng ating laman. Kung ano ang sinasabi ng inyong laman. Amen. Amen. I remember this morning, nung gising ako ng 2 o'clock in the morning, nung tinanong ako ni Pastora kanina umaga, sabi ko kasi sa kanya, sabi, naantok ako talaga. Sabi niya, oo nga ba't ang aga mo nagising? Anong dahilan? Sabi ko, wala. True. As in, wala. Why? It's because, nung nagising ako, 2 o'clock, no, as in, totally, gising na gising yung diwa ko. Pinipilit ko matulog, as in, gising. Then, ginawa ko, bumaba ko sa sala, nag-aral ako, until 4 o'clock, after 5. No, tinry ko umidlip. Then, nagulat ako, isang bigla. No, why? It's because pakiramdam ko parang lumilindol. Yeah, I'm very honest. Akala ko lumilindol. It's because physically, pakiramdam ko lumilindol. That's why nagising ako. And then, nung sabi ko, wala naman pala eh. Pumikit ako uli, nakaidip ako uli, and then hanggang dumating doon sa point, no, na nagising ako na may tumatawag sa pangalan ko. True. Tulog silang lahat. Doon ako nagising. This is not the first day or the first time na na-encounter ko yun. Very clear. It's like, parang, no, alam niyo yung parang may umiihip sa tenga mo na tumatawag, Ronnie. Ronnie. For 3 times, I think, this morning. And then nagulat ako, isang unang-unang